No mercy ang Gilas Pilipinas kontra sa Guam, gigil pa rin. At ang matinding plano ng Guam kontra sa Gilas, yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Game 2 na ng Gilas vs Guam National Team. Tayo ang kapitan ng barko, ika nga nila para dito sa 2-game series ng ating national team na Gilas Pilipinas at Guam para sa 2027 World Cup Asian Qualifiers. Malaking bagay ang makauna tayo ng panalo dahil bukod sa pampatas ito ng confidence ng ating mga malalaro ay makakatulong naman ito upang kahit papano'y bumaba ang pressure sa ating kupunan. Dahil dito ay 100% na tayong handa para i-sweep ang serye na ito sa ating mismong home court. Pero sa kabila ng pagkatalo ng Guam national team ay hindi pa nga rin sumusuko mga ito at may matinding planong gagawin kontra sa Gilas sa ating magiging pangalawang laban. Ayon mismo kay Guam national team head coach EJ Calvo ay na-figure out na daw nila ang naging factor ng kanilang pagkakatalo this game. Ito nga yung lack of offensive and defensive rebounds. Kung natatandaan sa opisyal na report ng mismong FIBA ay naitala ng Gilas this game ang highest rebound sa history ng Asian Qualifiers kung saan ay kumamada tayo sa buong laro ng total of 61 rebounds habang ang Guam ay kalahati lang nito ang kanilang nakuha sa laro. Bagay na bibigyan ng solusyon sa second game na ito ni Coach Calvo. Though wala nga ang kanilang athletic player na si Ernest Ross at yung Ben Borja ay mapipilitang mag-step up ang ilang mga malalaro ng Guam para maapula ang pananalasa sa boards ng Gilas at di na maulit pa ang pagdomina natin sa rebound. Sa naging laban natin ay 7 players lamang ang mayambag sa rebound para sa team ng Guam. At ang pinakamalaking rebound figures na nakuha dito ay walang iba kundi ang kanilang naturalized player big man na si Jonathan Galloway na may 8 rebounds na kung iisipin ay mababa pa rin para sa isang 6'10" veteran bigs. Sumunod dito ay yung Joseph na naka-5 rebound habang yung Ty Wesley naman ay inaasahan din sana na maging dominante sa paint ay nalimitahan lamang sa 4 na rebound sa buong laro. Kaya sa magiging laban natin ay etong unang setup ni Coach Calvo. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Ang panghawakan ng kasabihang kapag nakontrol mo ang rebound ay makokontrol mo na rin ang laro. Kaya mag-step up para sa rebounding sina Galloway at Wesley lalo na sa mga offensive boards habang mananatili ang pagkamada sa opensa ni Jericho Cruz na siyang top scorer sa Guam last matchup. First up ay nagawang madikitan ng Guam ang puntos ng ating national team. Bagay na nakakabahala this second game. Pero worry no more dahil 100% positive dito si Coach Tim Cone at walang balak bigyan ng panalo itong Guam. Dahil ayon kay Coach Tim, kung matalo tayo ng isang beses kontra Guam ay magkakaproblema na tayo sa qualifiers na ito dahil nga ang New Zealand at Australia na ang susunod nating makakaharap kung sana yung assurance ng panalo ay hindi pa natin tanaw. At kapag nangyari yon ay di na tayo makakatuloy sa 2027 World Cup na siyang way upang makatungo tayo sa 2028 Olympics. Bagay na magpapaguho sa buong sistema na ating pinaghirapan ng mahabang panahon. Kaya yes, no mercy tayo this game kontra Guam. Tambak man o dikit ang magiging game ay ang panalo ang sentro ng plano ni Coach Tim Cone. Abangan natin ang magiging laban ng Gilas bukas at abangan din natin ang mga updates pagkatapos ng laban dito lang sa ating channel at FB page.